Sa panahon ng pandemic, nauso ang pandesal na ini-level up. Kaya naman pinag-aralang i-bake ng mga naghanap ng pagkakaabalahan at pagkakakitaan. Anyari sa nakasanayan nating pandesal. Iba na ang kulay at hindi na rin kailangan pang palamanan. Ito ang hottest pandesal in town ngayon, ube cheese pandesal. Pati celebrities, kanya-kanyang subok mag-bake nito. O, di ba ang laki ng cheese ko? Oh my gosh! Nawala yung pagka-purple niya. Kasama na riyan si comedy queen Ay de las Alas, ang ating tanging ina. Kumasa sa pag-bake ng ube cheese desal nung minsan daw nag-crave dito ang kanyang mister. Yung asawa ko mahilig siya sa ube. Nung hindi pa ECQ, gusto niya bumili kami sa Makati. Bago dumating yung pandesal, syempre hindi na rin mainit. So sabi niya sa akin, ako na lang yung gumawa ng pandesal. Pandesal? Pandesal? Pandesal! Nakailang trial and error nga raw si Ay bago niya nakuha ang tamang timpla. Nung una, masarap siya, kaya lang, pag niluto mo, bumabaksak. Paano? Kaya mo pa ba, ma'am? Yung anak kong chef, siya yung nag-correct sa akin na mama ganito. So kaya gumanda na yung pandesal namin. Totoong pandesal na siya. Malaki na siya. At napasay cheese daw sila sa lasa. Kinalaunan, ang kanyang ube cheese desal, inumpisa na rin niyang ibenta online. Kada box, mula 190 to 400 pesos. Depende sa dami. Ang sarap! At ang kanyang mga naging suki, mga kapwa rin niya, celeb. It's so good! Bukod sa nasa bahay kami, lumilipas yung oras sa pagbibake, sa pag-iintay mag-rise yung pandesal, pangtanggal ng inip. Marami siyang kaligayahang nabibigay sa'yo. Fulfillment. Pero sa dinami-rami daw ngayon ang gumagawa at nagbebenta ng ube cheese desal, sino ba talaga ang nauna? Ang sagot, matatagpuan daw sa bakery na ito sa Silang sa Cavite. Hilig daw talaga ng owner at pastry chef na si Kimmy na magpalaman ng keso sa pandesal. Pero dahil nahahassle siya sa paglalagay nito, ipinalaman na agad niya ito bago pa i-bake. At para maging espesyal, hinaluan niya pa ng ube. Ang nakikita ko lang talaga yung sa mga sa Pinterest, yung ginagamit nila yung taro, sa iba-ibang salo. Sabi ko, bakit hindi pwede sa pandesal? October 2019, nung i-post ni Kimmy online ang kanyang ube cheese desal. At boom! Nag-viral! Kung pwede daw ilagay sa website nila. So from there, mas dumoble pa yung questions regarding yung inquiries. Kalaunan, itininda na rin nila ito sa kanilang bake shop. Umaabot nga raw ng 7 to 8,000 pieces ng ube cheese desal ang nagagawa nila araw-araw. Kada box may 15 piraso, 175 pesos. Pero ang kanilang produksyon nahinto nung sumailalim ang buong Luzon sa quarantine. Nag-ECQ talaga. Mga 2 months kaming sarado. Ang hirap kasi sarado yung mga suppliers ko. Tapos yung mga tao ko, at least gusto ko safe sila. Pero ang good news, back to normal na ngayon ang kanilang operations. We have our suki na. Tapos yung mga gusto pa rin matikman yung original, sa amin pa rin pumupunta. At mukhang nagtuloy-tuloy na nga ang pagdami ng flavored pandesal sa merkado ngayon dahil meron na rin ngayong pande ube, pande matcha, pande choco, pande velvet, pande butternut, at pande berry. Ang Instagrammable flavored pandesal na ito na mukha ring munchkins, paandar ng Hotel and Restaurant Management graduate na si Ina. Yung ECQ po, medyo sigat po yung ube
cheese halaya. Marami pong gumagawa. Gumawa din po ako sa sarili ko, tapos nasarapan po ako, lagi po kami gumagawa. Nagkaroon po ako ng idea na mag-isip ng bagong flavors. So, kasi marami pong kulay din po dun eh. Dahil sa COVID-19 pandemic, nawala ng trabaho si Ina sa isang construction firm. Sa halip na tumunganga sa bahay, naisipan niyang mag-bake ng flavored pandesal para ibenta online. Kada sandosena, 240 pesos. Mas lagi ko pong nakakasama yung pamilya, hawak ko po yung oras ko, nagagawa ko pa po yung passion ko at saka yung gusto ko. At para siguruhing masarap pa ang kanilang flavored pandesal, kailangan daw itong i-consume sa loob lang ng 3 araw. Para po ma-achieve yung softness po again, i-reheat lang po siya sa microwave ng 30 seconds. At bilang paggunita sa Araw ng Kalayaan ngayong June 12, gumawa si Ina ng Philippine flag gamit ang kanyang makukulay na pandesal. Sa panahon ng pandemya na marami ring nagugutom, pandesal ang tumutugon sa pagkalam ng tiyan ng ilan nating mga kababayan. Nandyan lang sa tabi-tabi, simpleng kainin, mabilis ding nakabubusog. Kaya ang grupong BNT o Bakla ng Taon namigay ng ube cheese desal sa frontliners. Para sa inyo tong ube pandesal. Maraming salamat po. Super happy namin kasi kung nakita niyo naman yung mga face reaction nila kanina, sobrang saya nila, di ba? And sobrang sarap sa feeling talaga. Kaya mga Bex, kahit sobrang liit na bagay man yan, tara na't magtulungan tayo. Ginawa mang makulay at meron ng palaman. Pandesal pa rin itong tunay. Tamang-tama sa pandemya. Ano ang reaksyon mo sa istoryang ito? Tweet na gamit ang hashtag KMJS15. Mga kapuso, kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.